Ako sabi, hindi ko kaya. Nasasaktan ako nakikita siyang ganyan. I could not look at him. Nangihina ako. Narinig ko pa mapakla niyang tawa ngunit di ako tumitingin sa kanya. It looks like we're happy with your own life now. Umiling-iling ako. Ayoko sa paraan ng kanyang pagsasalita. Di ako sanay. He always talked to me with care back then. Hindi yung ganito. You're wrong, Dan. I defended myself. It's true. I've never been happy. Kahit kasama kong anak namin may kulang pa rin. May kulang. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang pinaramdam mo sa akin, Kat. Ang sakit-sakit, sobra. Humikbi ako. Hindi ko na kaya. Paano mo ako nagawang iwan kahit alam mong kaya kong ikamatay ang gagawin mo? Naisip mo ba yon? He shouted, mad and furious. Napalod ako dali ng hinanan tuhod ko. Narinig ko pa ang pagmumura niya at mabilis akong diniluhan. Binuhat niya ako at nakaramdam ko na lamang nilapag niya ako sa malambot na kama. Inawakan ko ang aking dibdib dahil nahihirapan na akong huminga. Drink this. Kita ko nagpanik siya. Iniabot niya sa akin ang baso ngunit hindi ko to kinuha. Siya na mismo nagpainom sa akin. Mahal, I am so sorry. He keeps on saying sorry while hugging me tightly. I felt him trembling. Unti-unti umaayos ang paghinga ko. Kumalma ang aking katawan. It is not your fault. Paos na sabi ko. Kumala siya sa aking yakap at pirinasan ng luha. Damn, I'm really sorry, mahal. Mas mahigpit sa yakap niya kanina. Ramdam na ramdam ko ang takot sa kanya. Shh, Dan, okay na ako. I tried to calm him pero kitang-kita pa rin ang takot sa kanyang mga mata. Come back to me, mahal. Please? Why do you have to be like this? How can he still love me even if I caused him pain? Do I deserve his love? Napahikbi ako dahil di ko alam kung ano ba ang isasagot ko. Let's take it slowly, mahal. Please? Ang tagal-tagal kitang hinanap. Hindi ko na ulit kakayanin kung mawawala ka pa. Hindi ko kaya, mahal. Ayoko maiwan ulit. I hugged him. I don't wanna see him like this. Nainis at nagagalit ako sa aking sarili. I don't deserve this. Wala siya ibang ginawa kundi ang pasayahin at gawin akong espesyal na tao. Pero ako, nagawa ko pa siyang saktan. I'm going to make it to you again, mahal. Kahit ano pa ang gusto mong gawin, susuportahan kita. Bumalik ka lamang sa akin, mahal na mahal kita. And that will never change. It will always be you, Kat. Ayokong tumingin sa kanya. He is now crying. Dan! I gently stroked his arm. He's now sniffing my neck. He is crying in pain. Dan, do not be like this. Nahihirapan din ako. Bumalik tayo ng Maynila, mahal. I promise. Gagawin ko lahat na ikasasaya mo. I promise you that, Kat. Umiling-iling ako sa kanyang sinabi. I'm not yet ready to go back in Manila. Natatakot ako sa nanay niya. Baka galit pa rin yun sa akin hanggang ngayon. Baka pa nga kinasusuklaman niya ako. Maybe she did not file any case for me, but what if she's waiting for me? What if she'll throw her anger to me once she saw me? That's what I am afraid of. May anak pa akong kailangan alagaan. Naisip kong anak ko, I know that it's looking for me by this time. Baka nag-aalala na sina Jana at Jin dahil hindi pa ako bumabalik sa cafe. Antayin mo si mommy, anak. Matulog na tayo, Dan. Hindi ako aalis. He looked at me doubtly. Like I was lying. Kanina pa to hindi mapakali. Kung maaaring idilat ang mata ng matagal, hindi niya nananaising kumarap. Dahil sa sinasabi niyang baka sa pagpikit niya, bigla ulit akong mawala. Inaplos ko numarahan ng kanyang buhok hanggang nilalabanan ng tingin niya nakakapaso. Hindi ako aalis, promise. Magpahinga na tayo, I know you're tired. Kumampante ng kanyang tingin. Inapit ako nito sa kanyang bewang at niyakap ako na mahigpit. Tsaka sumubsob siya sa aking leeg. Hindi na ako nakaiwas dahil nagustuhan ko ang aming posisyon. Please, wag mo akong iiwan, mahal. I love you. Naramdaman kong hinalikan niya ang noo ko. Nagawa ko siyang pakalmahin kanina dahil sinabi kong di ako aalis. Na mananatili ako dito. Nakumbinsi ko rin siyang magpahinga muna. Alam ko pagod na siya. Makalipas ang ilang oras nakatulog si Dan, habang ako dilat na dilat pa rin. I can't sleep when I know that my son is not here. Dahan-dahan ko inalas ang kanyang kamay na nakapulupot sa aking bewang upang di siya magising bago tumayo ng tahimik. I looked around the table near the bed. Nakita ko agad ang cellphone niya na nakapatong sa isang envelope. Agad ko naman itong kinuha. Mabuti na lang wala itong password. Di na ako nagulat sa kanyang wallpaper. It's me. Kinaligot ko ang kanyang contacts at nahanap ko ang pangalan ni... I immediately dialed her number. Hindi niya sinasagot kaya inulit ko ulit. 3 ring lang sinagot ko na. Busy ako ngayon, cuz. Bumalik na kayo ng
Maynila niya sekretary mo, ano ba kasi ginagawa niyo dyan sa Marinduque? Paano kayo napadpad dyan? Napanganga ako sa kanyang rat. Katie, ako to. Kat. Ay, putya. Ano nangyari, Kat? Bakit hawak mong phone ni Dan? Nakita ka niya? Nahuli ka? Sinaktan ka ba niya? Si Sam, nakita niya? Kamusta kayo? Holy cow, Kat. Babalik ako dyan. Tatapusin ko lang mga problema sa kumpanya. I chuckled with her reaction. Hoy, gaga ka, girl. Tatawa ka na lang ba dyan? Ano? Nasaan kayo? Kasama mo si Dan? Anong ginawa niya sa inyo ng pamangkin ko? Titirisin ko yan kapag may nangyari masama sa inyo. Inis niyang sabi. Shh! I will explain everything to you once magkita tayo. Please for now, Katie, kailangan ko ng tulong mo. Iniwan ko si Sam kina Jean at Jana pero sigurado ako iniuwi na ni Jana ang anak ko dahil hindi ko nabalikan kanina. It's a long story. Nakikiusap ako, Katie. Ikaw munang bahala sa anak ko. Hindi siya sanay kina Jean at Jana. Mas okay ko ikaw na lang muna mag-aasikaso sa anak ko habang ginagawan ko ng para ng problema namin ni Dan. Narinig ko ang pagsinghap niya. Di ba kapaniwala sa nangyayari? Sige, naiintindihan kita, Kat. Bukas na bukas din na umaga, babalik ako dyan sa Marinduque. Mag-iingat ka, Kat. Sana maging maayos ang lahat sa inyo ng pinsan ko. Huwag ka mag-alala sa anak ninyo, ako nang bahala sa kanya. Nagpasalamat ako sa kanya at mabilis pinatay ang tawag. Nang makitang gumalaw si Dan, kakalapag ko lang ng phone at paglalakad na sana pabalik ng kama na magsalita ito. Nagising ko ata. Are you planning of leaving me again? You promised, mahal. You promised. Bumangon at tumingin sa akin ng diretsyo. Parang may ginawa akong kasalanan. Galit na agad ang kanyang mukha. Nagbanyo lamang ako. I lied pero napanunok ako dahil di siya kumbinsido sa reason ko. CR ha? Then why the hell are you there? Gusto kong magpalaman na lang sa lupa. Magrarason na nga lang, palpak pa. Paano ba naman kasi? Ang CR na ito'y nasa opposite side kung saan ako nakatayo ngayon. And why are you still awake, huh? Now tell me that you're not planning of leaving. Kung hindi ako nagising, paniguradong nasa labas ka na ng hotel na to. Ako na mismo ang kusang lumapit sa kanya. Kahit kinakabahan ako, kailangan siya nitong intindihin. Nakakatakot siyang iwan kong muli kaya siya ganyan. You're just overthinking, Dan. Let's go back to sleep. Wag na natin pag-awayan pa to. Hindi ako aalis. Lumambot ang kanyang ekspresyon. I can see that I convinced him already. Let's sleep. Ngumiti ako sa kanya at naunang humiga sa kama. Naramdaman ko pa ang pag-uga ng kama sabay ng pulupot ito sa kanyang kamay, sa aking bewang. Just don't leave, mahal. Good night. Humarap ako sa kanya at ako nang sumobsob sa kanyang dibdib. Good night, Dan. Bulong ko. I miss cuddling with him. Kahit ngayon lang kalimutan ko muna ang problema. Di ko may tatanggi na sa ilang taon nang lumipas, naramdaman ko ulit ang kaligtasan sa kanya. Kapag nasa piling ko siya, I feel so safe. Ganitong-ganito ang nararamdaman ko noon. Kapag ayakapin niya ako, kumakalma ako. Pagkamulat ko ng aking mga mata, maamong mukha ni Dan ang una kong nakita. Mahimbing na mahimbing pa rin tong natutulog. I decided to cook our breakfast. Kailangan kong gawin to para hindi siya nanghina. Naiiwan ko siya. I am not planning on running again. Pumunta ako sa kitchen at nakailam na ilan siyang pagkain doon. Di siguro to magtatagal dito. Niluto ko ang menudo. Naalala ko na naman nung unang araw na nakita ko siya sa restaurant at alam niyang paborito kong pagkain ay menudo. Pumasok sa isip ko ang anak ko. Gosh, I miss him already. What the heck, mahal? Nagulat ako sa marahas na sigaw at malakas na kalampag galing sa kwarto kung nasan kami natutulog. Gising na siya. Tinakpan ko ang pagkain at dandang pinitang pinto ng kwarto. Nakataob ang table. Sa gilid si Dan, gulong-gulong buhok habang nakahawak sa mahigpit sa kanyang cellphone. Agad ko naagaw ang kanyang atensyon. Matigas ang mura niya at mabilis na iniyakbang ang pagitan namin at niyakap ako na mahigpit. I thought you left again. Shit, I'm really going crazy, mahal. Naaawa ako kapag nakikita ko nagkakaganito siya nandahil sa akin. E di mas tara na kung iniwan ko siya. Tama na, Dan, I'm here. I won't leave. Just come down. Nagluto na ako ng breakfast natin. Let's eat. Kumalas siya ng yakap at tinignan ako diretso sa mga mata. His face became serious. Mahal. Dahan-dahan itong hinawakan ng aking baba at iniangat iyon. Naparunok ako nang basain niyang kanyang labi gamit ang kanyang dila. Sa isang iglap naramdaman ko na lang na hinahalikan na niya ako. I don't know but instead of pushing him away, mas lalo ko siyang hinapit palapit sa akin. Namamiss ko siya. Napaungol ako na ipasok niya ang dila sa loob ng bibig ko. I miss you so much. Please come back to me. Tumigil siya sa paghalik at tinitigan ng diretso.
Pinagmamasan ko lamang siya. Mahal? Di niya inaalis ang tingin sa akin. Nag-iwas ako ng tingin. Ang lungkot-lungkot ng kanyang mga mata at di ko kayang salubungin. Kumain na tayo. Pag-iwas ko dito at bumalik na sa kusina. Narinig ko pa ang pagbuntong hininga niya at saka sumunod na sa akin. Tahimik na umupo. Kumuha ako naman ng 2 pinggan at nilapag sa lamesa. Nilagyan ko rin ng kutsara at tinidor ang aming mga plato. Naglagay ako ng kanin at bacon sa plato ko. Nakatingin lang sila sa akin, si Dan. Nagsimula akong kumain, hindi pa siya kumukuha ng kanyang pagkain kaya ako na mismo naglagay sa plato niya. Para siyang bata na bigyan ng regalo dahil sa lapad ng kanyang ngiti. Salamat. Oh, hinihintay niya ba akong pagsilbihan siya? I smiled at him. Totoong ngiti. Kumain lang kami ng tahimik. Dito nagsasalit at mukhang napakalalim ang iniisip. Ako rin nanatiling tahimik dahil wala naman akong sasabihin. Matapos namin kumain, tinulungan pa ako nitong magligpit. Pwede mo mahiram yung phone mo? Tatawagan ko lang kaibigan ko. Kailangan kong tawagan sa Jana para malaman ko kumusta na yung anak ko. Baka nasa flight na si Katie. No, you're not allowed to use phone. Agad na agap niya kaya tinaasan ko siya ng kilay. Consider my stay here as our catch-up. You don't have any rights to command me, Dan. If you will not let me borrow your phone, then fine. Uuwi na ako. Tinalikuran ko na siya. Kailangan ko lang malaman kung kumusta na bang anak ko. He dumped my phone. Di pa ako tuloy nakakalabas sa kusina, nahilan niya na ako at isilandal sa pader. Why are you so inconsiderate? Diyan ka magaling. Ang iwan ako. Di mo walang naisip ko na mararamdaman ko. Napakamakasarili mo. Napayakap ako sa kanya na malakas niyang sinuntok ang pader. Galit na galit at nasasaktan. Bakit mo ba ako sinasaktan ng ganito? Ano bang kasalanan ko? Why do you have to hurt me? Are you happy when I'm in pain? Masaya ka ba kapag nakikita na ganito ako? Mapaklatong tumawa at halos hindi ko na makilala. Ang tawa niya, iba ang pakiramdam. Sa bagay, natiis mo ang di ako makasama na ilang taon. Ano pa nga bang aasahan ko? Inalas niyang kamay kong nakayakap sa kanya. Pilit ngumiti sa akin at maya-maya lang, nilahad nito ang kanyang cellphone. Call whoever you want to call, then leave if you want to leave. Aniya gamit ang malamig na boses. That's when I realized how stupid I am. Ang taong walang ibang ginawa kundi ang pasayahin ako. Tinutulak ko palayo. Lahat ng mga bagay na ginagawa niya para sa akin. Ngunit eto't sinasaktan lamang siya. Di ko malang naisip gaano kasakit ang pinagagawa ko. Lalong pagtatago ko sa anak namin. He is right. Sarili ko lang iniisip ko. Di nito alam na may anak siya. Si Sam naman ilang taon na nangungulila sa pagmamahal ng isang ama. Nasapo ko ang bibig at napaluhod sa sahig. Dan, I'm sorry. Bulong ko pero hindi niya ito narinig nang tuloy na siya makapasok sa kwarto. Umiiyak akong tinawagan ang number ni Kara. Napasandal ako sa pader habang inaantay na sagutin nito ang tawag. I thought she would not answer. Mabuti na lang sinagot din niya. Di ako mapapalagay kung hindi ko makakausap ang anak ko. Yes, cuz? Bungad agad nito. Katie, si Kat to. Mahinang ani ko at narinig ko pa ang pagbusina nito. Bakit phone ni Dan ang ginagamit mo, Kat? I can't contact your phone. Nandito ako sa Marinduque, malapit na sa cafe. Nag-text ako kay Janet nasa cafe kasama si Sam. Di raw natigil sa pag-iyak. Hinaharap ka rin ng bata. Nasaan kayo ni Dan at susunduin kita? Nek-nek na Lucas yun, nasa Manila na pala. Pinabalik daw ni Dan. Ang sabi ko sa kanya, bakit di siya nila pabalik dito? Sabihin ba namang di daw babalik ng Manila, kundi kasamang asawa niya? Gosh! Natahimik ako. Sa dami ng kanyang sinabi, parang isa lang narinig ko. Umiiyak ang anak ko because of me. I really need to see him. Katie? Sunduin mo si Sam at iuwi mo na sa bahay. Makita tayo bukas. Pupunta ako doon. Hahanap ako ng tiyempo. Ngunit galit sa akin si Dan. Miss ko na ang anak ko. Mabuti rin lang at nandito ulit si Katie. Kayang-kayang kumbinsin ng anak ko. Tsaka sinira ang phone ko. Tinapo ni Dan. I inform her. O sige, nandito na ako sa cafe. Aayusin ni si Jana. Kasama pamangkin kong pinapatahan nila. Nasaktan na ulit ako. Nai-imagine ko palang ang mukha ng anak kong umiiyak. Gusto ko nang sabunutan ng aking buhok. Can I talk to my son? Kahit saglit lang. Makikita din naman kami bukas. Wait, lalapitan ko sila. Narinig ko ang malakas sa tawag ni Sam sa ninang niya. Tumawa naman si Katie. Ninang! Thanks God you're here. Where's my mom? Are you with her? She left me with Tita and Tito yesterday but she did not get me. Did she leave also like my daddy? Don't they want me? Did I do something bad?
Why did you left me here? Ninang, maybe they don't really love me. Why is it so easy for them to leave? He said while crying. Dinig na dinig ang kanyang hikbi. Ramdam ko bawat sakit sa kanyang boses habang sinasabi niya iyon. Nangihina ako umiyak ulit na marinig ang sinabi ng aking anak. Makinig ka. Sean, mahal ka ng mommy mo at ng daddy mo. Please stop crying. Your mom wants to talk to you. Hello, mommy. Where are you? I miss you and I really want to hug you at this moment, mommy. But you're not here. Mommy, please come back. Pirinasan ko ang aking luha. Gosh, miss ko na siya. Sam, I miss you too. I'm sorry kung di nakapagsabi na alas si mommy, ha? I'll make it up to you tomorrow, anak. Please wag ka magagalit kay mommy. Halos pabulong na sabi nito. Ayokong galitin ako ng anak ko. No, mommy, I am not mad at you. It's just that I really miss you. Where are you? Can we come over there? Ninang mom is here. She can drive me there, mommy, he said hopingly. Kung pwede lang sana. Anak, ang kaso hindi pa ako handa kung makikita ko ang tatay mo. Maybe I will see you tomorrow. Nasa malayo si mommy. I reasoned. And don't cry, baby. Please, you're making mommy worry. Totoo naman yun. Walang magulang gugustuhin na umiyak ang nasasaktan ng kanilang mga anak. Yes, mommy, I'm strong. I shouldn't cry. Mommy, see you tomorrow then. I love you so, so much. Mwah! I love you too, anak. Matapos nga i-indicate yung tawag, umiyak ako. Mahirap. Mas lalo ako napaiyak na maalala ang lamig na ekspresyon ni Dan. Naiintindihan niya ako dati, pero kanina magkaiba. Ang sa totoo lang wala talaga akong karapatan na masaktan. This is my fault. Kailangan ko ipakilala si Sam sa kanyang ama. My son and Dan deserves the truth. Napakatagal ng panahon na ipinagkait ako sa kanila. Pero naisip ko rin, paano ko nalaman ni Dan ang tungkol kay Sam at magalit siya sa akin? Papaano kung ilayo niya sa akin ng bata? Paano kung bigyan niya ito ng bagong ina ang anak namin? Paano kung para akong baliw na ginugulo ang aking buhok? Mas lamang ang iyak. Kung magalit man siya sa akin, karapatan niya yun. Hindi biro itong ginawa ko. Nasa ganun akong posisyon na marinig kong bumukas ang pinto ng kwarto, kaya napangat ako ng tingin. Nakita ko ang pagdaan ng konong sakit sa kanyang mata at naramdaman ko, parang gusto niya ako lapitan, ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili. Napaigting ang kanyang panga at pinaseryosong kanyang mukha. He started walking towards me. Akala ko lalapitan niya ako para patahanin at yakapin, ngunit nagkamali ako. Nang tuloy na nga ito nakalapit, tinuro niya ang kanyang hawak na phone. Nahawak ko pa pala. I gave it back to him without looking at his eyes. Nang abutin niya ang phone niya, walang salita-salita ito. Tumalikod at lumabas na sa hotel room. That made me cry more. Sobrang sakit. Sobrang sakit na to. Umaasa ako para sa isang magandang araw bukas. Umaasa ako na ang sakit na ito'y mababawasan. Di na bumalik si Dan at di ko alam kung saan siya nagpunta. Buong araw ko itong hinintay, ngunit gabi na ay wala pa rin to. Hindi pa nga ako nagla-lunch kakahintay sa kanya. Sinod ko makapal niyang jacket na nakapatong sa table at tagpa siya na hanapin kahit wala akong tiyak na lugar kung saan siya posibleng pumunta. Nakalabas na ako ng kwarto at naglalakad na papalapit sa lobby nang makita ko siya. Akay-akay ito na hindi isang katandaang lalaki. Mukhang lasing nga ito. Base na rin sa kanyang paglalakad. Mabilis ako lumapit sa kanya. Ako na pang bahala dito, kuya. Kilala ko po siya. Maraming salamat po sa paghatid. Yumuko ako bilang paggalang. Binitawan nito sa Dan at ako na ang humawak. Tumututol si Dan ngunit wala akong pakialam. Lasing naman to kaya hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa. Walang anuman. Iha, lasing na lasing. Mukha may problema yata. Muntik na makipag-away kanina eh. Mabuti na lamang at dumating agad ako. Ngumiti ako sa kanya. At muling nagpasalamat. Sige, mauna na ako, iha. Tumango ako sa kanya. Nang makaalis na ito, ay binilingan ko si Dan. Bigat na bigat ko siyang inaway hanggang sa kwarto. Agad ko siyang ibinagsak sa kama at inayos siya. I removed his shoes, pati na rin ang kanyang damit at pantalon. Tanging boxer na lamang suot nito ngayon. Kahit nga ilang beses ko nang nakita. Ang kanyang katawan hindi ko pa rin maiwasan na hindi mamangha dito.
Mabilis ang ginawa kong pagpuna sa kanya. Kung patuloy kong pagpapanta siya ng kanyang katawan, baka may magawa pa ako. Tulog na tulog ito dahil siguro sa kalasingan. Kaya ayan, pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Sandali, I'm sorry for all the pain I've caused to you. Hanggang ngayon ikaw pa rin. Walang bago, walang kupas. It's always you, Dan. Sa ilang taong lumipas, walang nagbago. Nararamdaman ko para sa'yo. Sa katititig ko ng kanyang mukha, hindi ko namalayan. Nakatulog na pala ako. Nagising ako dahil sa sikat ng araw tumatama sa aking mukha. Tinignan ko ang aking katabi at wala na doon si Dan. Umalis na naman siya. Iinom ba siya? Muli, tamad ako nag-unat-unat at lumayo na. Inayos ko muna ang kumot bago pumunta sa kusina. Doon nakita ko siyang may hawak na tasa ng kape. Nakaupo siya sa dining table para may iniisip siyang malalim.